2 Corinthians chapter 12, and we're going to go to verses 7 through 10. And so I'm going to go ahead and read the word. And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might not depart from me. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities and reproaches and needs and persecutions and distress for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Praise God. So if someone would like to read the Messiah, verses 7 through 10. 2 Corinthians chapter 12. Ang pulong sa Dios nagaingon diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 12 bersikulo 7 abot sa 10. Apan aron dili ako magmapahitason tungod sa katingalahan kaayong mga butang nga akong nakita, ihatagan akong tunok sa unod nga gigamit ni Satanas sa paghasol kanako aron dili ako magpagarbo. 8. Sa makatulo, nag-ampo ako sa Ginoo nga iya kining kuhaon. 9. Apan ang iyang tubag mao kini, igo kanimo ang akong grasya kay sa imong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom. Busa ikalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. 10. Tungod ni Kristo gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos ug ang mga kakulian kay kun huyang ako lig-on hinuon ako makatong pulong sa Ginoo. Amen. So, akong mensahe is verse 9. My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. I want to talk to you today about your weakness and the strength and power of God. So, ang mensahe, ang uluhan, may tungod kini sa ang imong kahuyang ug ang gahom sa Dios na magalig-on kanimo. Amen. So, magamputa. Father, I just ask you today, God, to anoint your word. God, I lift up Pastor Mike and myself as we preach the word of God, that you will speak through us today. Lord, I pray that your word, God, will touch every person. And Lord, if there's anyone here that is suffering weakness, God, spiritually, physically, emotionally, God, that today they will receive the strength of the Lord. God, I pray that today you would encourage your people. God, your love would be seen in this place. God, we just thank you for your word in Jesus' name. Amen. Amen. So, this is the writing of the Apostle Paul. So, kini siya sinulat ni Apostol Pablo. Now, Paul was perhaps one of the most mighty men of God in all of the Bible. So, si Pablo, usa siya sa usa sa mga makusganon nga mga tao nga nasulat sa Biblia. And even here, Paul is talking at the beginning of chapter 12 about a heavenly experience that he had. So, diri si Pablo, sa wala pa maabot niya din sa mga versikulo 12. So, si Pablo nagasulti may tungod nga nakasinati siya o nakakita siya may tungod sa langit. He said that he was caught up into the third heaven. Kay siya nagasulti nga din, siya nakasinati nga din gidala siya ngadto sa ikatulong nga langit. And Paul wrote over half the New Testament. Si Pablo nagsulat hapit katunga diri sa bagong tugon. And yet this was a man who suffered weakness. Apan bisan pa niya na siya nga tawo nakasinati gihapon nga dunay kahuyang o kaluya. Now it says in verse 7, lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations. A thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Sa versikulo 7, o garon ako dili maka pasulapi sa
pagkahimuot tungod sa kadaghan sa mga pinadayag kanako ako gihatagan og tunok dinhi sa lawas aron lagi dili ako magpasulabi sa pagkahimuot. Now, twice in the verse, he mentions being exalted above measure. So kaduha niya gisulti nga dili siya magapasulabi diha sa pagtuboy labaw o diha sa sugdanan. Why does he mention being exalted? So nganong iyang yun nga gisulti kini mahitungod sa pagpataas. Because he was walking in the power of God. Tungod kay siya nagalakaw diha sa gahom sa Dios. He was raising people from the dead. Tungod kay iya nga din nakasinati siya nga iyang gibanhaw ang mga tawo gikan sa mga patay. He was having heavenly experiences. Siya nakasinati mahitungod naglangit. He was walking in the power of God. Kay siya nagalakaw diha sa gahom sa Dios. And it says that the messenger of Satan, Og nag-ingon siya nga kini siya usa ka galamiton ni Satanas kini nga gibutang came to fight his body. aron nga din naabot kaniya aron nga di makigbatok diha siyang lawas siyang unod. And he had this thorn in the flesh. Aduna siya tunok diha siya nga unod. Now, people argue, what was this thorn in the flesh? So daghang mga tawo nga din naga sumpaki o din naga-argue mahitungod niini nga tunok unsa ning tunok sa unod. Some people say it could have been a physical sickness. So dapoy mga tawo nag-ingon nga kini siya lawas no na nga balatian o sakit. Others say it could have been the memory of his persecution against Christians. So ang uban ningon nga tungod na sa iyang panguna-una nga aduna siya kasinatian sa kining mga paglutos sa ubang nga mga Kristohano. Or the many persecutions that he himself was suffering. Kay daghan nga din nga mga pag-antos nga iyaha diha siyang kaugalingon iyaha gayon nga naagian. Whatever this thorn was, it was a messenger of Satan that was trying to destroy the walk of God. So bisan unsa man nga klase nga tunog apan kana siya gitawag nga usa ka galamiton ni Satanas aron sa pagguba diha sa paglakaw sa gahom sa Dios. Now, whatever this thorn in the flesh was, it troubled the Apostle Paul. So unsa man nga din tunog nga diha sa iyang kaugalingon kini siya nakapa himo og disturbo ug kagubot siyang hunahuna. It says in verse 8, concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. So bersikulo 8, siya nagpakiluoy makatulog ayud kahigayon ngadto sa Dios naghangyo nga kini siya pagakuhaon. So 3 times Paul pleads with God. So tulo siya kahigayon nga di nagpakiluoy naghangyo ngadto sa Dios nagkuhaon ang mao nga tunok diha kaniya. Lord, take this thorn in my flesh. Sa Ginoo kuha kining maong tunok sa akong unod. This is something that is troubling his life. So kini siya usa ka butang nga di nakapahatag gayud niya og disturbo sa iyang kinabuhi. How many of you know Christians will suffer trials? So pila ba kan ninyo na hibalo nga ang Kristohanon mo antos gayud diha sa mga pagsulay. There are some out there that teach you come to Jesus and everything's going to be perfect. So dunay nagatudlong nga din nagaingon nga muduol lang ka kang Ginoong Hesus niya ang tanan mahingpit na mawala ra ang tanan. But when you get saved, that's when the real battle begins. Pag sa diha nga ikaw naluwas kita naluwas diyan mo na sinati ang tinuod gayud nga pakig-away. And Jesus said, in this world you will suffer tribulation. Og si Ginoong Hesus mismo nagsulti nga niini kalibutana magaan mo antos gayud kamo sa daghan nga mga pagkasakitan. And so this is where we see the Apostle Paul. Og kini ato nakita sa kinabuhi ni Apostol Pablo. He is praying that God will take this trial from his life. Siya nagampo nga iyang kuhaon ang maong pagsulay diha sa iyang kinabuhi. Now it's amazing the response of Jesus. So diri unsa ang gitubag ni Ginoong Hesus. So verse 9, he said, my grace is sufficient for you. Sa bersikulo 9 nag-ingon ang akong grasya igo alang kanimo.
For in your weakness my strength is made perfect. Kay ang akong gahom ginahimpit diha sa kahuyang. Now, the grace of God not only saves us, So ang grasya sa Dios dili lamang nga din pagluwas kanato, but the grace of God empowers us. apan ang grasya sa Dios kini siya magahatag kanimo kusog ug gahom. The grace of God teaches us to deny ungodliness. Ang grasya sa Dios nagatudlo kanato nga din atong isalikway o ato ang kining ilimod ang mga dili Diosnon. And the grace of God will empower us through the fiery trial. O ang grasya sa Dios nga din magahatag kanato gahom diha sa nagkalayo nga mga pagsulay. Now, for whatever reason, the Lord did not remove this thorn in the flesh. So ngano nga unsa may kining rason hinungdan nganong ang Dios wala man niya gikuha ang mga tunog sa unod ni Apostol Pablo. But instead, he said, I will strengthen you in your weakness. Apan siya ning ingon hinuon nga ako magalig-on kanimo sa imong mga kahuyang. And that's why Paul said, I will boast in my infirmities. Ug mao nga si Pablo nagingon nga din iyang ikapasigarbo ang iyang mga kasakitan. That the power of Christ may rest upon me. Kay ang gahom ni Kristo anaa kaniya. See, we are but flesh and bone. So kita dunay duha ka bahin, unod o buko. We live in a weak vessel. So niata nagpuyo niini nga huyang nga sudlanan. Our spirit has been made new in Jesus Christ. So ang ato nga espiritu kini siya gibag-o diha kang Kristo. We have been born again. Kita nahimo nga mga natawo pag-usap. But we do not yet have our glorified body. Apan wala pa kita niya nang dili wala pa kita niya nang mahimayaon nga lawas. So we suffer the weakness of the flesh. Mga naay mga panahon nga kita magaantos tungod sa kining kahuyang o kaluyahon sa unod. But it's in those times Apan niya nang mga panahon that we depend on the power of God. apan kita nagdepende diha sa gahom sa Dios. That we rely on the Lord. Nga diin kita magasalig lamang diha sa Ginoo. So he said, verse 10, therefore I take pleasure in infirmity, in reproaches, in need, in persecution, in distress, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Sa Jis, busa tungod kang Kristo igakalipay ko ang mga kahuyang, mga pagbugal-bugal, mga kalisdanan, mga paglutos o mga kasakitan, kaysa diha nga magamahuyang ako, magamalikon man noon ako. Amen. For when I am weak, then I am strong. Sa diha nga din siya huyang, iyang nakikablagan nga din siya likon sa diha sa Ginoo. Why does God allow struggles in our life? So ngano man gyud nga ang Dios nagtugot man sa mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Because He wants our flesh to die. Kay gusto siya nga ang imong unod ang atong unod paingon ngadto sa pagkamatay. And He wants us to put no confidence in the flesh. Nga din gusto niya nga din wala na kitay mawala na ang atong pagkumpiyansa diha sa atong nga unod o pagsalig sa atong unod. That we would not put confidence in our worldly strength. Nga din dili na kita magbutang og kining pagsalig o magsalig nya na nga kalibutanon lamang ang kusog. But that the power of Christ would rest upon us. Apan gusto niya nga din ang gahom ni Kristo maana agayon nani kanato. Now we have many examples of this in the scripture. Adunay daghan nga din example niini diha sa kasulatan. We can see Gideon. So ato makita si Gideon. He had many soldiers. Siya adunay daghan gayong mga sundalo. And he was fighting the enemies of Israel. Ug din kini siya din makig-away may tungod sa kaaway diha sa Israel. But God took him from 10,000 to 300. Apan ang Dios nga diin gikan sa kining napulo kalibo ngadto lamang sa 300 katao.
He was telling Gideon, you're not going to rely on your strength, Tungod kay gisultihan si Gideon, ayaw kamo pagsalig sa inyong kaugalingong kusog. but you will see the salvation of the Lord. Apan tan-awa unsa ang kaluwasan diha sa Ginoo. We see this with Moses at the Red Sea. So tan-awa si Moses sa dihang nagatubang siya sa pulang dagat. There was nothing he could do in the natural. Wala kayo siya laing mabuhat diha sa natural lamang nga bahin. If God did not show up, they would have died there at the Red Sea. Kung ang Dios wala pagyud magapadayag ngadto kaniya og nagapakita sa milagro dito sa nagatubang sa pulang dagat silang tanan mga matay. But God always shows himself faithful. Apan ang Dios kanunay nga di nagpakita og kahibulungan diha sa mga katawo. When we trust in him. Sa diha nga kita mosalig kaniya. The Bible says, woe to those who go down to Egypt. So ingon siya nga din sila ang laot sila nga din moadto sa Ehipto. And they ask counsel from Pharaoh Aron nga din magapangayo og kining mga pagtambag gikan ni Paraon. instead of the mouth of God. Nga inay nga adto giog diha gikan lamang sa baba sa Dios makadungog tag mga pagtambag. Relying on the flesh instead of the spirit. So nga din diha sila nagsalig sa ilang unod imbis ngadto unta sa espiritu. Now, 2 Corinthians chapter 13, verse 3 and 4. Kadong Korinto 13 So it nga 4. says, since you seek a proof of Christ speaking in me, who is not weak towards you, but mighty in you. For though he was crucified in weakness, yet he lives by the power of God. For we also are weak in him, but we shall live with him by the power of God towards you. Sa 3, sanglit nangita man gayud kaha kamo og pamatuod nga si Kristo nagasulti pinaagi kanako, siya dili mahuyang nganha kaninyo hinunua, siya makagagahom diha kaninyo. 4, kay bisan tuod siya gilansang sa cross, gumikan sa kahuyang, siya nabuhi pinaagi sa kahom sa Dios. Og bisan tuod kami mga mahuyang diha kaniya, alang kaninyo mabuhi kami uban kaniya pinaagi sa kahom sa Dios. Even Jesus Christ suffered weakness. So bisan gani day si Ginoong Hesus, siya usab miantos o mikasinati siya og mga kahuyang. He was crucified in weakness. Siya gilansang diha siya mga kahuyang. His body was broken. So ang iyahang nga kining lawas na guba, His blood was spilled. ang iyahang nga kining dugo na iniagas. He even said, I thirst. So bisan ni ana siya mingon manggani nga ako giuhaw. He was crucified in weakness. Siya gilansang diha siyang mga kahuyang. But he lives by the power of God. Apan siya nabuhi diha sa gahom sa Dios. See, Christ is the suffering servant. So si Ginoong Jesucristo, siya usa ka nag-antos nga diin ulipon o alagad. And the Bible said he learned by the things that he suffered. Ang Biblia nakasugid nga din siya nakagkat-on diha sa mga butang nga iyang giantos. David said, it is good that I have been in trouble. Si David niingon, siya usa ka maayo nga butang nga diin siya nakasinati nga dunay mga kalisdanan. For I learned to trust in you. Aron ako nakakap-on sa pagsalig diha kanimo. Every battle that we face Matag kining gubat matag away nga dinhi mo giatubang. is an opportunity to see the glory of God. Usa na kadakong kahigayunan nga dinhi mo makita ang himaya sa Dios. It's an opportunity to run to the presence of God, Usa na kadakong kahigayunan nga dinhi mo dangupta diha sa presensya sa Dios. to call upon the Lord Nga diin kita motawag diha sa and ngalan sa Ginoo. experience His faithfulness. Nga diin makasinati ta siyang pagkamatinudanon. Now, it says, for we also are weak in Him. So nagingon diri nga din kita usab din huyang diha kaniya. But we shall live with Him by the power of God toward you. O din nagingon siya nga kita usab mabuhi pinagi sa gahom nga naa kaniya. You know,
all the great men and women of the Scripture. So mga tanan nga mga babay o mga lalaki nga di makusganon nga naa sa Biblia, They were still just men. so sila nagpabilin nga diin tao. They suffered weakness. Sila niantos pod og mga kaluya og mga kahuyang. The Bible in the New Testament speaks of the prophet Elijah So ang Biblia diha sa kining in the New Testament. so diha sa pagtugon nagahisgot may tungod sa kinabuhi ni Elias. In James. Diha sa kining Santiago. And it said, he was a man just like us, Nagingon dito nga siya tao nga diin sama usab kanato. with like passions. Nga diin siya adunay kining pagbati. And he prayed, and it did not rain for 3.5 O diin years. siya kining nagaampo nga dili mo ulan sulod sa tulo ka tuig ug kana nahitabo. And then he prayed again, and it rained again. So diyang nagampo siya pag-usab nga di mo ulan ning ulan. But this is a mighty prophet of God. Usa kini siya kadin makusganon usab nga diin propeta sa He Dios. called fire down from heaven, Kaya nga tawag ang kalayo gikan sa langit ug kini nanao. but he was still just a man. Apan siya nagpabilin nga diin sama nato nga tao. And the power he had came from God. O ang gahom nga naa kaniya gikan sa Dios. Now, we see the weakness of Elijah. So atong makita ang kaluyahon o kahuyang ni Elias. After a great victory, Human sa dakong kadaugan niya, he calls fire down from heaven. nga diin gitawag niya ang kalayo gikan sa langit o kining nanaog. But then Jezebel threatens him. Apan sa diha nga diin si kining babae nga si Jezebel may hulga kaniya nga patsyon siya. And we find Elijah under a tree, weeping to God, saying, Lord, take my life. O diin nakaplagan nga si Elias dagan og miadto na malandong dito ilalom sa kahoy nga kining tugas og naghilak naghangyo ngadto sa Dios. He went from victory to weakness. Gikan sa kadaugan ngadto sa kahuyang. That can happen to any believer. Kana siya mahitabo sa matag usa ka mga magtotoo bisag unsa pay posisyon. But we see the faithfulness of God. Apan diha nimo makita ang pagkamatinud-anon sa Dios. God speaks to Elijah. Ang Dios nagsulti o misulti ngadto kang Elias. He says, Elijah, get up. Ingon ang Dios ngadto kang Elias, tindog diha. I still have 7,000 who have not bowed to Baal. Ningon ang Dios ngadto kang Elias, aduna pay kining 7,000 nga wala moyukbo kang Jezebel. And then God feeds him with angel food. Og diin siya gihatagan og diin usa ka pagkaon. See, the Lord knows how to strengthen us. Ang Dios nahibalo kung unsaon kaniya paglig-on. God loves us in our weakness. Kaya ang Dios nahigugma kanato bisan sa imong kahuyang. Wala ka gisalikway. What a mighty God we serve. So unsa ka makusganon ug gamhanan ang Dios nga atong gialagaran. I want to show you this. Let's go to hold on. 1 Corinthians. Ang Korinto, Make sure I can find this. If it's the right one. Here you go. 1 Corinthians chapter 2, verse 2 and 4. Verses 2 through 5. If someone would read the beside. This again is the Apostle Paul. And watch what he says. kay kasi mo basa. 2:5. Una Korinto 2. 2 through 5. Nagahukom ako nga kalimtan ang tanang butang gawas kang Hesukristo o ang iyang kamatayon sa krus. 3. Busa sa pag-anak ko kaninyo huyang ako o nagkurog sa kahadlok. 4. Ang akong pagpanodlo o pagwali dili pinagi sa madang nihong mga pulong sa tawhanong kaalam kundi pinagi sa pagsunod pagpasundayag sa gahom sa Espiritu sa Dios. 5. Aron ang inyong pagtuo dili mag-agad diha sa kaalam sa tao kundi sa pagsagahom sa Dios. Ang pagpuon sa inyo. Amen. So, the Apostle Paul said, when I came to you, it was not with persuasive words of man's wisdom.
So si Pablo mingon sa diha ako mianha kaninyo wala ako magamit o malamon nga mga pulong. but in demonstration of the Spirit and power. Apan ingon siya apan kini usa lamang kadiin pagpakita diha sa gahom pinagi sa espiritu. And verse 5, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Kaningon siya diri sa bersikulo 5 aron ang inyong pagtuo magasugad dili diha sa kaalam sa mga tao kundi diha sa gahom sa Dios. Now, in verse 3, Paul says, I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. Sa bersikulo 3 si Pablo nagingon, og sa akong pagpakikauban kaninyo ako diha sa kahuyang og sa labihan nga kahadlok og pagkurong. So, Paul said, I wasn't always strong in your presence. Ngadiin si Pablo nagingon nga kanunay siya nga diin aduna gayoy kusog diha sa nga presensya. He even mentions trembling, korog. So siya anaa siya sa kasinatian nga diin siya nagkurong. Hadlook, Dunay kahadlok, and weakness. dunay kahuyang. This is the Apostle Paul. So mao kini si Apostol Pablo. But he said, even then, I was relying on the power of God. Og siya misulti nga bisan pa ni ana siya nagasalig lamang sa gahom sa Dios. See, God wants us to let go of every confidence in the flesh. So, gusto sa Dios kanato nga diin atoa nga isalikway kanang atong pagsalig sa atong unod sa atong kaugalingon. That your faith is not in the wisdom of men, but in the power of God. Nga diin ang atong pagtuo dili di ay magsugad niya ng kaalam gikan sa tao kundi diha sa gahom sa Dios. Amen. Amen. And again, the word says, we are in weakness in Christ, but we live by the power of God. So ang pulong nagaingon nga din ana kita kauban sa kahuyang diha ni Kristo apan kita nabuhi diha tungod sa gahom sa Dios. How many of you have suffered weakness? So pila ba kaninyo diri nga diin mi antos usab nga dunay mga kahuyang In your body, sa inyong unod sa inyong lawas, in your mind, sa inyong huna-huna, your emotions. sa imong pagbati. We have been there. So kita gikan diha We have suffered. nga diin aduna kita mga pag-antos. But it's in those moments that we can see the power of God. Apan ni ana nga higayuna diha nimo makita ang gahom sa Dios. God is not looking for perfect vessels. Ang Dios wala mangita og hingpit nga panudlanan. He is looking for willing vessels. Siya nagapangita og andam nga mga panudlanan. Those who will come and say, Lord, here I am. Sa tanan nga diin mo duol kaniya og moingon, Ginoo, ani ako. Ania ako sa presensya mo. God, I am here in your presence. Amen. Amen? Now let's go to Psalms chapter 68. Praise God. Psalms chapter 68. Salmo 68. And then, let me check the verse. Verse 35. If someone would read Messiah. 68:35. Pagkakahigulungan gayod sa Dios ang Dios sa Israel diha sa iyang puloy-anan naghatag siya kusog o gahom sa iyang katawhan saiga ang Dios. Kusog o gahom sa iyang katawan. You are the God who gives power and strength to your people. Amen. This is God's promise. Kini siya saad sa Dios. God will give you strength. Ang Dios mohatag kanimo kusog. He will give you power for the day of your battle. Siya maghatag kanimo gahom sa adlaw. Nga sa adlaw sa imong pagpakig-away. Now let's look at another one. Isaiah chapter 40. Isaias kapitulo 40. And then we're going to go to verse 29.
through 31. Or no, verse 28 through 31. And someone can read the Messiah. Wala ka ba di ay mahibalo? Wala ka ba di ay makadungog? Ang Ginoo mao ang Dios nga walay katapusan. Siya maoy nagbuhat sa tibuok kalibutan. Dili siya maloya o kapuyan. O dili matukib ang iyang kahibalo. 29. Hatagan niya gahom ang huyang, ug ang walay umoy hatagan niya kusog. 30. Bisan ang mga batanon maloya o kapuyan o kabsag umoy. 31. Apan kadtong musalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog mo manglupad sila daw agila managan sila daw sila og dili kapuyan manlaka og dili maloya. Amen. Amen. Praise God. So, the Bible says God neither faints nor is weary. So, ang Dios siya dili gayon siya maluya o kapuyan. God's strength never runs out. So ang kusog sa Dios di gyud makuhaan, di gyud mawala. He is the eternal God. Tungod kay siya ang Dios nga walay katapusan. In fact, the Bible says He upholds all things by the word of His power. Nga diin iya nga gigunitan ang tanong mga butang diha sa iya nga gahom. God created the world by His spoken word. Ang Dios nag-abuhat sa kalibutan diha lamang sa pagpamulong. And even now, He upholds everything by the word of His power. Nga diin bisan karon ang tanong mga butang na gayud diha kaniya. And the Diha siya word nga says, gahom. in Him we live and move and have our being. Nga diin ang iya nga gahom anaa nagapangliho diha sa katawan. That He gives breath to the people upon the earth. Nga diin iya nga giginhawaan ang mga katawhan diri sa kalibutan. So even now, you are experiencing the life and strength of God. So bisan karon nakasinati ta niya nang kinabuhi ug kusog gikan sa Dios. Now, the promise of God, He gives power to the weak. Adin ang saad sa Dios siya magahatag og gahom sa mga mahuyang. Paul said, I will glory in my weakness. Si Pablo nagingon og ako nagahimaya bisan sa akong mga kahuyang. That the power of Christ will rest upon me. Tungod kay ang gahom sa Dios ania kanako. The Bible says the same Spirit that raised Jesus from the dead lives in Ang you. Biblia nagsugid nga din maurag gyapon nga espiritu nga din nagabanhaw kang Ginoong Hesus kana ang espiritu nga nagpuyo The kanila. apostles were weak the night that Jesus was crucified. So ang mga apostoles sa gabi nga din si Kristo gilansang sila huyang kaayo nga mauli gikan o nang hilayo sila gikan kang Ginoong Hesus pauli silang panimalay. They hid from persecution. Tungod kay ilahang na sinapi nga din dunay mga paglutos. Peter denied Jesus. Si Pedro ihagan ning gilimod si Ginoong Hesus. But the Spirit of God came upon them. Apan ang espiritu sa Dios nga abot kaniya. And the Bible says with great power they gave witness to the resurrection. O din usa ka dakong gahom nga din siya aduna gayon nga din siya misaksi may tungod sa pagkapanhaw ni Ginoong Hesus. And great grace was upon them all. O adunay dakong grasya nga din anaa kanila. Jesus said, my grace is sufficient for you. Kay si Ginoong Hesus mingon ang akong grasya igo na alang kanimo. For in weakness my strength is made perfect. Kay diha sa imong kaluya ang akong kusog maana. So, if you are weak today, So kung ikaw anaa sa kahuyang karon, then you can rest in the power of God. ang ikaw mupahulay diha sa gahom sa Dios. God, I can't do this in my strength. Ani mo ingon nga dili ko makahimo niini sa ako lang kaugalingong kusog. Even on our best day, Bisan pa niya nang usa ka manindot nimong mga adlaw. we still need the power of God. Nga nagpabilin gyapon kita nga naginhanglan sa gahom sa Dios. Now, I want to close with what he said. Those who wait on the Lord shall renew their strength. So sa magatapos ta karon, nga din kiniya nga gisulti, kanila nga nagahula
diha sa Dios nagabag-o sa iyong kusog. It's really that simple So kini siya simple lang to trust in Him, nga diin mo imong pagsalig mong ibutang kaniya. to come to Him. Nga diin mo duol ka ngadto kaniya. Jesus said, if you come to me, I will give you rest for your soul. Kasi Ginoong Hesus nagaingon, kung duol ka mo nga gikapuyan kaya hatagan ko kamo pahulay. And to wait upon the Lord in the place of prayer. Nga diin sa diha nga ikaw magapaabot sa Dios diya sa dapit sa imong mga pag-ampo. To eat the Word of Nga God. diin mo kaon ka sa pulong sa Dios. To offer the sacrifice of praise. Nga diin imong ikahalad ang halad sa mga pagdayon. Amen? Amen. It's really that simple. So kani siya simple lang. We just need to trust in the Lord Nga diin gikinahanglan nga diin kita mosalig lang diay ngadto sa Dios. and step out in faith. Nga diin kita mutikang diha sa pagtuo. In your weakness, move by obedience. Nagikan sa imong nga kahuyang o kaluya, kita mo musunod o mo lihok ta nga diin dunay pagtahod. And as you walk in obedience, God will empower your life. O sa diha nga maglakaw ka diha sa pagtahod, ang Dios magagahom diha kanimo. Now, the Holy Spirit just brought this to my mind. Ang Espiritu Santo dunay gibutang sa akong nauna. This was not part of my message. So dili kini siya parte sa ato nga mensahe karon. There is a spiritual weakness Adunay espirituhanon nga kaluya, kahuyang. comes from the weight of our sins and our failures. Kini siya nagikan tungod sa mga kabuk-at sa atong sala o mga kalapasan o kapakyasan. Remember when Peter, So atong hinumduman sa diha nga si Pedro, he rejected and denied Jesus. sa diha nga iyang sa likway o gilimod sa Ginoong Hesus. And the Bible says he wept bitterly. Siya mihilak gayod mayo. He knew that he had failed God. Siya nahibalo nga diin siya napakyas sa tubangan sa Dios. And whenever Jesus rose from the dead, Kung sa diha nga diin si Ginoong Hesus, siya nabanhaw gikan sa mga patay. he said, "Tell my disciples and Peter that he is risen." Nga diin niingon siya, sulti ang akong mga kining tinun-an o anaa si Pedro. And he said to Peter, "Do you love me?" Og miingon siya ngadto kang Pedro nang utana, imo ba kung tigugma ba kun nimo Pedro? "Yes, Lord, I love you." Umingon siya sa unang higayon pagtubag, "O Ginoo, nahigugma ko nimo." "Then feed my sheep." Og miingon siya, "Din pakan-ang akong mga karnero." And it was Peter that preached the day of Og Pentecost. mao kana ang adlaw nga din si Pedro kaning barog sa adlaw sa Pentecostes nga diin siya nagwali. When the church was born in fire. Nga diin ang simbahan na himugso diha uban sa kalayo. So even when you have failed God, So bisan sa diha nga din ikaw nagpakyas diha sa Dios, there is hope for you. adunay paglaom diha kanimo. There is forgiveness for you. Adunay pagpasaylo alang kanimo. There is mercy for you. Adunay kaluoy alang kanimo. And God can bring you to the place of holiness, Ug ang Dios makahimo pagdala kanimo ngadto sa dapit nga balaan. where you will walk in the freedom of the Lord. Nga din ikaw magalakaw na nga gawas nun diha sa Dios. Amen? Amen. So as we close today, if anyone is here and you are suffering this time of weakness, whatever the situation, we want to come to the presence of God. We want to sing to the Lord and experience the strength of God. So kung naaman diri nga di naga-antos o di dunay mga kining pakigpisog may tungod sa kahuyang. So duol ta diha sa presensya sa Dios. You know what's amazing is most of the time I sleep really well. So dunay mga kahibalo pa mong sa mga kahibulungan daghang panahon nga din ako matulog nga din nindot akong pagkatulog. I'm very blessed with good sleep. So kining ako nag-iisip nga din panalangin kanang pagkatulog nga din nindot. But the last 2 nights, it seems like the enemy has attacked my sleep. Apan sa milabay do kagabi ako na sinati nga din ang kaaway kining i-atake bisan sa akong pagkatulog. Even last night, I only slept 2 hours. So bisan sa milabay gabi nagakatulog ko mag 2 ka oras.
And so today, even I stand here in weakness. Apan karon ang ako nga nagbarog ko nga din akong mata naas kahuyang. But I know it's the Word of God that has power. Apan ako nahibalo nga ang pulong sa Dios adunay gahom. Amen? So let us come to the Lord.